Ginagamit daw nila, no, ng mga nasa kabilang parlor, o ginagamit sila, mga kababayan, dahil sa suporta nila at pagmamahal nila kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Malinaw naman yung mensahe dito ni Jam Magno, no, na kayo, nauto kayo, no, ginagamit na lang yung damdamin ninyo, no, para gumawa ng mga ganyang bagay. Kayo yung pinakikilos eh. 'Di ba? Gagawa sila ng isang senaryo na hindi naman totoo, no? Tapos mag-i-inflict yan ng kaguluhan. Kagaya na nangyari na yan, no? Mag-i-inflict yan ng kaguluhan, ng kalituhan, no, sa mga mamamayan, 'di ba? Nauto kayo, in short, nauto kayo. I feel so sorry sa inyo, no? I feel bad para do sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte na ginagamit, no, yung kanilang damdamin, which is nakita natin sa senaryo na to, mga kababayan. Naloloko sila, no, ng mga ganitong mga klaseng wrong information, mga fake news, no, pinapasunod sila. Kailan kayo magigising, mga DDS supporters? Mag-isip-isip kayo. No, may sarili kayong pag-iisip. Huwag kayong habang buhay magpagamit dyan sa mga yan. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan, at ngayon ay pag-uusapan natin, no, itong video o isang dating DDS, mga kababayan, no, supporters, no, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, na kung saan ay ibinunyag, no, itong sila Kitty Duterte, mga kababayan. Talagang galit na galit siya, no, at talagang pinagsabihan niya, no, itong mga tao na to, na kung saan ay ginagamit daw, no, yung mga supporters po, no, ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at nagdudulot ng kaguluhan po, no, doon sa kanilang lugar sa Davao, mga kababayan, no. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so don't forget to subscribe din po sa channel ni Madam Jam Magno. Nandiyan po sa ibaba yung link, mga kababayan. Okay, so panoorin natin itong video na to, mga kababayan, na kung saan ay sinupalpal niya, no, itong sila Kitty Duterte at yung mga supporters, no, lalo-lalo na yung mga nagtatatawag doon, no, na binulabog nila, no, yung mga DDS supporters. No? Okay, so wag na natin patagalin to, mga kababayan, at syempre wag nyo rin po kakalimutang isuportahan, no, yung ating Facebook page. Nandyan sa ibaba yung link, mga kababayan. Shoutouts pala tayo sa mga subscribers natin dyan, mga bago lang, no, at sa mga palaging nandiyan dyan, maraming salamat sa inyo. Okay, so wag na natin patagalin to, umpisaan na natin. Let's go. You don't like me talking about politics because you don't like what I have to say because you can no longer use me. There is no raid. There was never a raid. You are spreading fake news. No? You are spreading fake news. No, wala daw raid, mga kababayan. There is no raid. There was never a raid. You are spreading fake news, mga kababayan. So palpal sila dito. Dati tong DDS supporters, mga kababayan, pero siya mismo ayaw na niya yung mga ginagawa po, no, ng mga nasa kabilang parlor, mga kababayan, no. Nagising to sa katotohanan. You are lying to the people. Kasi totoo naman, yan, you are lying to the people, mga kababayan, no. Nagsisinungaling kayo sa mga tao, sabi niya dito, no. Kumbaga, kung ano-ano na lang yung inyong ginagawa, no, para lamang makapag-dulot kayo ng kaguluhan, parang gano'n. Well, ito yung pagkakaintindi ko lang doon sa kanyang sinasabi dito, mga kababayan. Pero kasi, di ba, totoo naman nananahimik yung mga tao sa mga bahay nila, no, nagpapahinga sila, natutulog sila, di ba? Tapos, all of a sudden, merong isang DDS supporters na tinawagan daw di umano, no, netong ni Kitty Duterte, tapos sinabi na merong daw raid na magaganap doon sa bahay ng mga Duterte.
No, at syempre sila naman, no, bilang diehard supporters, nagsuguran sila doon sa bahay at nagbantay, mga babayan. No, pero wala naman palang raid na magaganap, sabi po doon ng kahit yung yung PRO 11, mga babayan, no, wala daw raid na magaganap. Dahil wala naman talagang raid. Kumbaga naloko, no, itong mga tao na to. Yung mga galit na galit sa fake news, sila yung na-fake news. No, at yung fake news, mga babayan, ay galing mismo sa kanila yung fake news. Ano masaklap dun? Diba, yung lagi nyong ibinabato, edi kayo rin pala mismo, parang umamin din kayo. No, na kayo yung nagkakalat ng fake news, diba? You don't like me talking. Alam niyo, sabi nga ng ibang tao, baka epekto daw yun no? Baka, nababasa ko doon sa ibang mga comment. Sabi, baka sobra na yan ng kaagamit. No? Ng kakabake. You don't like me talking about politics because you don't like what I have to say because you can no longer use me. There is no raid. There was never a raid. You are spreading fake news. You are lying to the people. Basi nakalimot ang tanan that for a raid to happen, dapat na ay kaso. Na ay kaso, nga na ay warrant. So, ito yung sinasabi ng PRO 11 na bago ma-conduct yung raid, dapat mayroong kaso. No? Pagka mayroong kaso, mayroong warrant bago maganap yung raid, mga babayan. Yun yung sinasabi rin dito ni Jam Magno. Ang warrant, mauna siya ang cause sa raid. People should tell you that. So, giunsa man nga ang kaso, tuaman sa ICC. Okay, so yung yung sinasabi niya dito, mga babayan, hindi ko rin maintindihan kaya inopin ko yung yung bagay yung translation dito, no. People should tell you that, no, na wala raw wala daw raid kasi wala namang kaso. Mga babayan, ang kaso ay nandun daw po sa ICC. And besides, ngano i-raid mang gyud ang balay ni PRRD? He's not a drug lord. He fought drug lords. Maumanggot na yung point. Okay, so bakit daw i-raid? Hindi naman daw siya yung yung drug lord, no? Ang nilalabanan niya nga daw yung drug lord. You keep lying to the people of Davao City because you are using how they feel about PRRD. Ooh. You are using how they feel. You are using the fact that they are loving and loyal to him. That's why inyo na lang permi gamito na. Parang mga kababayan, no, ginagamit nila yung damdamin ng mga tao para magalit, 'di ba? Yung ginagamit nila, no, na basta ganun na lang yung gagawin nila, parang ginagamit nila yung mga tao, no, para magalit lalo. 'Di ba, sa ating gobyerno? Alam niyo, diversionary tactics yung tawag doon. No, kumbaga pagka mayroong ibinabato sa kanila, no, ang kabilang yung administrasyon o yung mga tao sa baba ng administrasyon, mga babayan, gumagawa sila ng issue para matakpan yon, no. Ganyan sa politika, mga babayan. Pagka binato ka, no, ng isang issue, kailangan matakpan mo yon, no, para matabunan yon. No, ang problema ngayon, mga babayan, no, marunong na yung mga tao. Alam na ng mga tao, no, yung mga ganong diversionary tactics, 'di ba? Pasalamat na lang tayo at may mga vloggers na kagaya namin ini-explain. Hindi kasi kagaya sa media, 'di ba? Pasalamat pa rin tayo nandiyan ng mga media, mainstream media. Huwag kayo magagalit diyan sa mga yan. No, kasi yan naghahatid ng mga balita yan, mga kababayan, no. Ang maganda lang din sa mga vloggers, mga kababayan, mas ine-expand, no, yung mga information. Okay? So, agaya niyan, may mga ganyan na pangyayari, di ba? So, merong issue na ibinato doon sa kabila. Ang gagawin ng kabila ngayon, no, kailangan matakpan nila yun. Yun yung ginagawa nila, no? Diversionary tactics, mga babayan, na hindi nila alam, mas nakakasama pa, no? Mas nakakasira pa sa kanilang imahe. Kagaya nga sabi ko, manahimik na lang kasi sila. No? Si Kitty ngayon ay kisali na rin, ay na rin sa politika na ganyan. Manahimik na lang kasi. Hindi nyo naman yan eh. Diba? Parang hindi nyo linya yan. Tumahimik na lang kayo. Huwag na kayong banat ng banat sa gobyerno. Inyong permi gamiton. You keep on lying. Yung permi gamiton. Parang ang sinasabi niya dito, lagi nyo na lang ginagamit, no? Yung mga tao.
Yun yung sinasabi ni John Magno rito. No, yung damdamin ng mga tao, ginagamit nyo palagi. Diba? What would the raid be for? Sige nga, unsa man gyoy rason. Has there been any proof? Mingog plano? Brad, walay raid nga ginaplano ra nga ginatawag-tawag ra o ginatext-text na. Oh my God, binulok. Di mo kibawag balaod. All of a sudden, a law student that did not finish law but knows law, all of a sudden, wala nakakibalo, unsaon ang raid? All of a sudden, dili na mo apply kay all of a sudden, kamo ra gyud ang samok-samokon. No, kamo ang nagsamok-samok because you keep lying to the people of Davao City nga kintahay na raid. There was never a raid. Oh, sinasabi niya dito na meron daw para sumulpot bigla. Yung kayang yung lalaki na yun na nag-live, na nag-aral daw ng law pero hindi natapos ang law. Ooh. Baga, hindi niya naintindihan kung ano yung nangyayari. So, pahiya din siya. Kung siya yun kung siya man yun yung tinutumbok dito ni John Magno So, wala kang alam sa batas. Nag-aral ka ng law, tas di mo natapos, tas nabanat ka ng ganyan, kaya yan yung nangyari. Because if there was, it should start with na ay kaso nga gi-file. Unsa lagi kaso? The kaso is in the ICC. In the ICC. Okay? So ngano i-raid man ang balay ni PRRD? What So bakit daw i-raid yung bahay ni PRRD? is the cause? What is the reason? If you're gonna plan a coup d'etat against this government, di man kailangan sa balay niya, bes. Kadaghan mag-area sa Davao nga pwede na. So mauna siya. So kung sinasabi niya rito, kung magpaplano kayo ng hindi maganda laban sa gobyerno, hindi para sa hindi doon sa bahay. No, sa Davao, buong Davao, ganon. You keep on lying to the people of Davao City because you know nga mutuo sila ninyo because they love PRRD so much. Oh, so sinasabi niya rito parang inuuto niya, no? Inuuto nila yung mga tao dahil sa kanilang pagmamahal kay PRRD, mga babayan. But dili sinasabi natin maraming nagpapauto, no? Dahil nauuto sila. Inuuto na lang sila, mga babayan. No? Baga, niloloko na lang kayo ng mga yan. Di pa ba kayo nagigising? Yung iba mga DDS dyan? Walang masama maging supporters kayo. Kagaya namin, suportado namin ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba? So, ang problema kasi sa inyo, no, lahat ng sabihin nila, ginagawa ninyo. So, malinaw na uto-uto kayo. Di ba? Yung mga DDS, mga uto-uto, ang nakikita natin dyan. Yung mga supporters na yan, kawawa naman kayo. Huwag ganon. No? Pag-isipan nyo rin. May sarili kayong isip. May sarili kayong pag-iisip. May sarili kayong desisyon. No? Totoo ba yan? Pag-isipan ninyo. Hindi yung basta sugod-sugod lang kayo. No, kawawa rin kayo nasasayang nyo. Kagaya niyan, pumunta kayo dun. Wala naman naganap. Wala nangyari. Sayang yung oras at panahon ninyo na ginugol nyo na lang sa mga pamilya ninyo. Diba? ang good na pwede. At saka kung magkakaroon man ng people power na sinasabi nila, hindi magaganap yan. Why? Wag niyong igaya noong 1980s na nagtawag sila ng people power, ang mga tao sumunod. No? Bakit? Walang social media nun. Wala nag-e-explain sa kanila nun. Hindi nyo na magagawa ngayon yan. No? Yung kay ERAP, natanggal. EDSA 2. Di ba? Wala pa rin halos social media nun. Kaya natanggal yan walang information mula sa ibang tao. Di ba? Napakalinaw, mga kababayan. Na kayo, pilit nilang ini-insist yung ganong senaryo, pero hindi na magaganap. Bakit? Kasi ang mga tao marunong na mag-isip. Kayo na lang yung parang nauuto ng mga yan. Kaya mag-isip-isip kayo. No, hindi basta magpunta kayo ng EDSA, mag-people power kayo para mampatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mangyayari yan. No, may supporters ang Pangulong Bongbong Marcos at dahil sa nangyayari na yan, no, magkakasakitan pa yan pag nagpang-abot yan. Yung ba ang gusto ninyo? Yung magkagulo, magkasakitan, magkabilang supporters. 'Di ba? Sino ang natuwa? 'Di ba? Tuwan-tuwa sila. Are going to turn them
funny objects. Dapat ang mga tao ngayon, anak, nga love and loyal kaayo mo, dili ninyo duwa-duwaan, oy! Dili ninyo duwa-duwaan. Because uwaw kaayo that even the police ningon na gyud nga muramog mga buang. Ako, I feel bad for my friend because I know that he had the heart to really care because itawagan kintay siya nga naay raid so natarantar siya. And I understand that. But what I don't understand is that magtuo-tuo mog bakak. Magtuo-tuo mog bakak because you feel that this is the greatest injustice that had ever happened to you. But you know what? The greatest injustice is people using you because of how you feel. Yun. Ginagamit daw nila, no, ng mga nasa kabilang parlor o ginagamit sila, mga kababayan, dahil sa suporta nila at pagmamahal nila kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Malinaw naman yung mensahe dito ni Jam Magno, no, na kayo, nauto kayo. No, ginagamit na lang yung damdamin ninyo, no, para gumawa ng mga ganyang bagay. Kayo yung pinakikilos eh. 'Di ba? Gagawa sila ng isang senaryo na hindi naman totoo, no? Tapos mag-i-inflict yan ng kaguluhan. Kagaya na nangyari na yan, no? Mag-i-inflict yan ng kaguluhan, ng kalituhan, no, sa mga mamamayan, 'di ba? Nauto kayo, in short, nauto kayo. I feel so sorry sa inyo, no? I feel bad para do sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte na ginagamit, no, yung kanilang damdamin, which is nakita natin sa senaryo na to, mga kababayan. Naloloko sila, no, ng mga ganitong mga klaseng wrong information, mga fake news, no, pinapasunod sila. Kailan kayo magigising, mga DDS supporters? Mag-isip-isip kayo. No, may sarili kayong pag-iisip. Huwag kayong habang buhay magpagamit dyan sa mga yan. Inuuto na lang kayo. No, inuuto na lang kayo. Malinaw. No, o kayo, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Bobs, it's on Bobs TV. Peace. I'm out.